Tayo po muli ay manalangin at hingin natin ang tulong ng ating Panginoon sa ating pakikinig, acknowledging our dependence sa anumang bagay na kailangan nating maunawaan sa pagtuturo ng Espiritu dahil ang ating mga pag-aaralan ay mga salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, patuloy kaming namamanhik sa iyong harapan na dalawin mo kami ng iyong presensya sa layunin na ikaw lamang, Panginoon, ang aming nais maitanyag sa aming kalagitnaan bilang isang iglesia. At kami naman, Panginoon, ay makasumpong ng pagpapala na nagmumula sa iyo sa pamamagitan ng mga salita na iniwan mo sa amin upang maging pagkain ng aming mga kaluluwa. Kaya ngayong umaga, Panginoon, ay tulungan mo kami na ang aming mga puso, ang aming mga isipan ay masentro sa pakikinig ng katotohanan sa pamamagitan ng pangangaral ng iyong salita. Ilayo mo kami sa anumang kaabalahan na maaring gumugulo sa aming mga isipan. Tulungan mo kami na makiisa sa maluwalhating pagsamba na hindi lang dito sa aming sulok, kundi sa kabuuan ng sanlibutan na sa araw na to, sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang lahat ng mga tinawag mo sa pananampalataya ay lalapit sa iyo ng mayroong pagkakaisa at sasambahin ka. Kaya Panginoon, na itong aming mga layunin sa umagang ito, pagpalain mo kami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. For the interest of our visitors this morning, yung mga ngayon lang natin nakasama sa ating pananambahan, we are tackling an issue or the truth about giving. Ang pagbibigay ay isang settled practice and an anchored truth sa ating iglesia, sa aming iglesia. Ngunit ito ay tinatalakay lamang namin sa first 2 Sundays of the year or the first month of the year, giving us 2 Sundays to remind us of our response to God's grace, kung paano tayo niligtas ng Panginoon at nais nating tumugon. At isa sa pagtugon na ibinibilang natin sa kanyang mga biyaya ay sa larangan ng pagbibigay or giving or our offerings na ginagawa natin regularly sa ating church without us being reminded every Sunday, but only for a few Sundays of the year out of the 54 Sundays that we have in the way we worship God sa ating church every Sunday. So yan po ang caveat, yan ang paglilinaw na gusto kong sabihin dahil if it so happen that this is the first time you attend, baka sabihin nyo ang una kaagad na dinig namin sa pasimula ng taon ay ang pagbibigay. It's about money. No, mga kapatid, kaya ganyan po ang gusto kong sabihin sa pasimula ng ating pangangaral. Meron pong isang manlalakbay sa bundok na nakasalubong niya ang isang babae na merong daladalang mga precious stones. At sa kanilang pagkakasalubong, hiningi nitong manlalakbay na to yung mga daladalang bato ng babae na kanyang nakasalubong sa bundok. Hindi natin alam kung ano yung precious stone na yun, ano? But kaagad na ibinigay ng babae yung hiningi ng manlalakbay. Sabi, bigay mo sa akin yan at walang pag-atubili ay binigay po yung mga precious stones dun sa babae. At ilang araw pa ay bumalik yung lalaki na kumuha ng precious stone. Sabi niya, I am returning this stone, but I want something more valuable. Give me the spirit that allowed you to give it away so freely. Mas gusto ko yung espiritu mo. Mas mahalaga sa akin na matamo ko yung uri ng kaisipan at puso na meron ka na kaya mong daglian, palayain o ibigay ang isang bagay na mahalaga sa iyo. And this is the kind of spirit we want to capture in the particular text we want to study this morning. At yan ay matatagpuan natin in 2 Corinthians chapter 9. Dito po, I invite you to open your Bibles in 2 Corinthians chapter 9. At ito po ay matatagpuan dito po sa verse 6 hanggang verse 9. At ang apat na talatang to ay
ating i-extract sa isang malabay na context. At ito lamang ang particular focus natin kasi ang daming katuruan ng Panginoon sa particular chapters nito, chapters 8 and chapters 9, about giving. But we will just focus our attention on these three particular verses. Let me read to you in my Bible na ESV. Sabi po dito, the point is, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. As it is written, He has distributed freely, He has given to the poor, His righteousness endures forever. The Lord bless the reading of His Word. Ano ba ang pinanggagalingan ng mga talatang ito? Ayaw natin itong tanggalin sa kanyang context. We want to read it in better light dahil hindi natin pwedeng iangat ito doon sa lupon ng mga talata para ito ay i-apply independently sa ating situation. There is only one meaning of the word and we want to draw that from the context of the Bible. Ang chapter 8 and chapter 9 po ay tinutukoy ng mga maraming scholars that it is a self-contained section. Parang ito ay nabubukod. Parang ito ay stand-alone section na dahil sa aklat na ito, chapters 1 to 7, ay tumutugon si Pablo doon sa kanyang mga katunggali na mga tinatawag na mga super apostles who were questioning his ministry. Pero pagdating sa chapter 8 and chapter 9, bigla pong bumaling si Apostol Pablo sa topic, an administrative concern and a practical subject on giving. At kung babasahin niyo po yung context ng chapter 8 and chapter 9, yan ay nauugat pa dun sa Acts chapter 11. Dun sa Acts chapter 11, meron pong isang propeta na kanyang ipinahayag na magkakaroon ng famine, worldwide famine. At during the known world, alam natin na nangyari ito. At ito ay nakita ni Apostol Pablo na isang magandang oportunidad upang kanyang bigkisin yung mga Jewish Christians and the Gentile Christians during that time who were so racially separated or merong animosity. Kasi alam nyo, di ba, yung history ng Christianity na nung una akala ng mga Jews sila lang po yung beneficiaries ng gospel. And then later on they found out, Acts chapter 10, si Cornelius, and then moving forward, yung palang mga Gentiles ay kasama rin sa plano ng Panginoon. So the Jews apparently were hostile against the Gentiles. Pero sabi ni Pablo, napakagandang pagkakataon nito para bigkisin ko ang mga mananampalataya. So they embarked on a fundraising project, no? Yan yung contemporary term natin, pero ito ay ministry of giving. So, nag-raise sila ng fund para tulungan yung mga mananampalataya doon sa Judea or in Jerusalem. Tinipon ni Apostle Pablo yung mga mananampalataya in the province of Achaia and Macedonia, in the Church of Corinth, in the Church of Philippi and Thessalonians, para sila ay mangolekta ng funds para ito ay ibigay doon sa mga believers who are Jewish doon sa Jerusalem. So, sila ay mga hintil na mga iglesia, gusto nilang tulungan yung mga Hudyo. At napakagandang opportunity, no, sabi ni Pablo. And dapat nating makita ito in the bigger context sapagkat binasa natin kanina in chapter 8, yung mga naghihikahos na mga mananampalataya doon sa Macedonia, ay nakikiusap kay Pablo. At sabi, bigyan mo kami ng opportunity to help. Despite the fact that they themselves were suffering. So, kagad makikita natin dito yung puso ng mga mananampalataya na gustong tumulong
sa kabila ng kanilang kakapusan at kanilang mga sariling paghihirap. Well, this a simple part of the story. Ang sinasabi ni Pablo rito, sabi niya, ito yung nangyayari sa Macedonia. Alam nyo, kayong mga taga-Korinto, 1 taon nang ahead yung news na ito. In fact, kayo ang nag-encourage sa mga taga-Macedonia, kaya sila ay nagbibigay ng ganitong kasidhi ang kanilang pagsisikap. Kaya, sabi ni Pablo, nagpadala ako ng mga kapatiran dyan upang likumin o ihanda kayo sa inyong offering. Kasi baka pagdating namin dyan ay hindi kayo handa, hindi kayo ang mapapahiya, ako ang mapapahiya, sabi ni Pablo, dahil sa aking pagmamapuri tungkol sa inyo. Sapagkat sinasabi ko sa mga taga-Macedonia, kayo'y 1 taon nang naghahanda. So he was talking about that strategy of how people will together as Gentile churches deliver these goods to the Jewish church. So, napakaganda nito mga kapatid dahil nakikita natin sa kasaysayan kung papaano yung dynamics na ginawa ni Apostol Pablo para i-encourage yung mga kapatid. Now, ano yung pinaka-main encouragement ni Pablo rito? Sabi niya, remember mga kapatid, naligtas tayo dahil sa ginawa ni Kristo. Though He was rich, yet He became poor, that we might be rich. So nakita nyo, merong great exchange. Ang Panginoon na naandun sa langit, bumaba sa lupa, nagkatawang tao at namatay, binigay niya yung kanyang sarili upang tayo naman ang makinabang. And this is the greatest incentive, and this is no other than the gospel. Kaya ang title ng ating sermon is Gospel-Rooted Generosity. Ang pagbibigay natin, ang mayamang pagbibigay natin ay dapat nauugat doon sa Ebanghelyo. Yung bilang tugon natin sa biyaya na higit na malaking tinanggap natin, at ang tugon natin ay bahagi lamang ng mga bagay na tinatangkilik natin. But it reflects, it represents how thankful we can be because God, in His grace, binigay niya yung kanyang anak upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga sala. So, the gospel is the ground. The gospel is the basis why our generosity should be anchored, should be rooted in the way we practice giving inside the church. So, hindi ito carnal ay incentive para sa atin. Ito ay marami na tayong tinanggap, kaya merong inaasahang tugon sa atin. And let me show you paano ginawa ito ni Apostol Pablo. Kaya pagdating dito sa bandang huli ng kanyang sulat sa chapter 9, sinabi niya itong verses 6 to 9. At hahatiin natin itong mga talatang ito in 3 headings at masasummarize natin yung message this morning into this sentence, no? Gospel-rooted generosity is the joyful overflow of a heart that trusts God's infinite supply. Again, gospel-rooted generosity is the joyful overflow of a heart that trusts God's infinite supply. Ang uri ng pagbibigay na nauugat sa Ebanghelyo ay ang pag-apaw ng kagalakan ng puso na tiwala sa walang katapusang pagpupuno ng Diyos. So, merong abundant supply galing sa Diyos. Kaya tayo ay kampante even when we want to give because yung supply na bigay ng Panginoon hindi mauubos. Kaya we should be happy about things that we are doing, especially when we are giving. At ang giving na yan ay nakaugat sa Ebanghelyo and we should be cheerful about it. No? So tingnan natin sa 3 balangkas o sa 3 points ng ating balangkas ngayong umaga na hinati ko sa 3. Ano po? Una, the principle of the harvest. Verse 6, ang prinsipyo ng pag-aani. Verse 7, the priority of the heart. Ang pagpapaunang halaga ng puso. Thirdly, the provision of the sovereign God.
ang pagpupuno ng soberanong Diyos, verses 8 to 9. So, tatlong hati lamang, yung 4 na talata. Tignan natin yung una. Ano ang gusto nating makita dito sa principle na ito? No? Sabi po ng talata, sabi ni Pablo, the point is, so nakita nyo, no? Pinofocus ni Apostle Pablo yung kaisipan ng mga tao. Ito yung punto, sabi niya, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. So, pag tinignan natin, inihahambing ni Apostol Pablo yung pagbibigay sa pagtatanim, sowing. So, yun ang unang-unang dapat nating makita. Pag nagbibigay pala tayo ay parang nagtatanim. No, nakita na po kayo yung nagtatanim ng palay, doon sa Agawayan, no? Sabi natin, merong pasabog. Ano yung pasabog? Yung mga punla ay sinasabog nila without kasi parang tapos na ata yung regular planting season, yung mga natirang binhi ay isinasabog na lang nila without any order. Ewan kung tama yan, hindi naman ako farmer. Kasi yung mga nagtatanim ng palay, nakalinya yan, di ba? Linya-linyang ganyan yan. Kaya kita nyo yung palay, nakahanay. Pero ibig sabihin dito, ang pagbibigay pala ay parang nagtatanim tayo. It's like sowing or planting. So makikita natin dito, giving is not losing, it is planting. Hindi ito pagtatapon, kundi ito ay pagtatanim. Kaya makikita natin, sabi, our bank account measures what we possess, but our giving measures what possesses us. Nakikita natin itong kaisipan na to na minsan yung mga salapi natin na nasa bangko, yun ang kumakapit sa atin. No? Yun ang kumakapit sa puso natin. Yun ang bumabalot sa puso natin. Pero dapat makita yung the opposite. Is our giving is the measure of what possesses us. God's math says that subtraction is by giving that leads to multiplication by grace. No? Sa ating paghahasik, no? Bagamat yung binhi ay nawawala sa ating kamay, pero pag ito ay naisabog, ito ay nagiging multiplication. Di po ba? Makikita natin, alam niyo po, yung iri, andyan po ang gene bank ng ating mga palay. Yung gene bank, dalawa lang po yan sa buong mundo. Yung isa ay nasa Alaska kasi napakatindi ng lamig doon. Pine-preserve nila yung mga uri ng palay, iba't ibang klaseng palay. Napakarami po pala ng variety ng palay. No? At sa paraan na yon ay pwede nilang ma-preserve yung mga genes para sa future generation. So kung masira man yung gene bank sa Pilipinas, meron pa sa Alaska. And there are only 2 places in the world where they keep those gene banks. Alam nyo, pag magtatanim kayo ng palay, libre, pupunta kayo sa iri. Hihingi kayo ng uri ng palay na tutubo sa lugar ninyo. Naka-map out na yan sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Kung ano yung mga arable lands, yung pwedeng taniman ng palay, at merong variety na para doon sa specific place na yon, naka-map out na yan ng geographic system. Pero pagpunta nyo ron, ibibigay sa inyong uri ng palay na tama dun sa lupa. Alam nyo, pagpunta nyo ron, bibilangin po yung butil ng palay na ibibigay sa inyo. At pagtingin namin, nung pumunta kami ron, merong ruler. Nakasabog yung palay na ganyan. Tapos iniisa-isa nila, nilalagay nila sa envelope. Pero ano yung puntos ko, mga kapatid? That amount of seeds, isang envelope ng seeds will amount to a great harvest. Kasi itatanim yun. Itatanim yun at yun ang dadami, yun ang uunlad at yun ang kakalat sa lugar na yun. And that principles explain to us na kung konti ang itinanim natin, konti rin ang aanihin natin. At unang-una nga, ang pagbibigay ay pagtatanim. Ito ang gospel multiplication. It is because of the grace that God has given us that we are willing to shed and plant so that we might have a great harvest. No? So we don't give to get, we give to grow the garden of God's kingdom. The size of your harvest is hidden in the size of your surrender. Kaya hindi tayo pwedeng sarado
ang ating palad kung gusto nating mag-harvest. But hindi naman mercenaryo yung ating pakaisipan na parang sa tingin natin self-interest lang na gusto nating mag-harvest ng marami para sa ating sarili. No, it's reflecting how responsive we are in the way we respond to God's grace dahil tayo ang unang-unang tumanggap sa Panginoon. So ano yung gospel root? Sabi natin, gospel-rooted generosity. What's the gospel root? I give because Christ sowed His life as a grain of wheat to bring many sons to glory. Diba? Isang buhay lang binigay ng Panginoon. Pero a multitude which no man can number will be found at the end of this life, rejoicing in heaven and praising God for one life that Christ gave para maguligtas ng maraming tao. Kaya ang bunga ng Espiritu, ano yung side ng kabanalan na iinganyo natin sa buhay natin? That is yung faithfulness, ano? Yung katapatan sa bagay na ito. At alam natin, kung merong bunga ng Espiritu, meron ding fake fruit. No? Ano po yun? Giving only when it is safe or giving when it is only an extra. Giving out of our surplus. No? So ano po yung puntos natin for the first principle? Giving rests on an agricultural law that promises harvest proportional to the seed sown. No? Tayo sa Pilipinas, meron tayong kasabihan na pag may tinanim, may aanihin. No? So, ang Biblia pala, ang proverb ay, kung marami kang tinanim, marami kang aanihin. Proportional doon sa seed na tinanim mo, ay makikita natin doon na it is an agricultural law. Pag sinabi nating law, lalo na yung natural law, walang nakakabago noon. One example is gravity, di ba? What goes up must go down. Hindi nyo pwedeng i-defy ang law of gravity because it's the law of nature. No, bakit natin nape-predict yung araw? Kung anong oras ang sunrise at saka anong oras ang sunset? Because it's the law of the sun. Umiikot tayo sa sun, and therefore, predictable yun. Yun ang law of nature. Sabi, the law of agriculture is the same. Whatever you sow, you will reap, or better, those who reap sparingly will reap sparingly. And those who sow bountifully will sow bountifully. Mga kapatid, hindi na kailangan maging scientist ka para maunawaan mo to. Pag marami kang tinanim, marami kang aanihin. It's a law. It is a settled law. Hindi yan mababago. Sinasabi ng Panginoon, unawain natin to. Pag marami kang tinanim, marami kang aanihin. Dapat malagay sa utak natin yan, mga kapatid, bilang mga mananampalataya. Because it's the same law of the gospel, of the promise of the gospel. Sabi ng gospel, whoever believes on the Lord Jesus Christ will be saved. Kaya pag nanampalataya ka sa Panginoon, that's a law, that's a promise. Maliligtas ka. Kailangan manampalataya. At sabi ng Panginoon, anyone who believes in me, I will in no way cast out. Kaya believe on the Lord Jesus Christ, and the promise is, you will be saved. It's a parallel law. It's a parallel promise na hindi pwedeng mabago, hindi pwedeng mapalitan, hindi pwedeng mabali. Kaya ang challenge sa atin, do I give because I want to be a good person? Moralism yun, mga kapatid. No? Gusto lang nating masabi na mabuting tao tayo. Or do I give because I'm afraid God will punish my finances? My finances? Alam nyo, mayroong mga taong ganyan ng motivation. Kaya ako magbibigay para pagpalain ako ng Panginoon kasi baka malasin ako sa business ko. No? Baka itong taon na to ay malugi ako. So, para to safeguard his business, magbibigay siya. Isuhol sa Panginoon yun. Hindi yun gospel-rooted generosity. No, sabi, baka mapiligro yung finances ko sa taon na to. I better give to God. Makikita natin na mali ang orientation nito at hindi ito gospel-rooted. So, paano natin ito
i-apply sa ating sariling mga buhay. So sabi, let us not or let us avoid the scarcity mentality. Kasi sabi nga, he who sows sparingly will reap sparingly. Sow bountifully, reap bountifully. So iwasan natin yung scarcity, yung konti lang yung palaging konti lang nasa isip natin. No? Tawag natin doon ay scarcity mentality na parang pag nagbigay ka, konti na lang maiiwan sa'yo. Konti na lang matitira sa'yo kasi nagbigay ka, pinamigay mo sa iba. Well, dapat iisipin natin na yung abundant mentality, hindi scarcity mentality. Hindi po ito pop psychology or popular psychology na magbigay ka ng marami na anihin mo. Hindi, principle ito ng scripture, sinasabi natin. Naalala ko na ang isang illustration dito yung isang kainan. Kumain po kami sa labas kasi sa field ako nagtatrabaho ng 10 taon. Sabi ko, pumunta ako sa tindahan. Dalawang magkatabing tindahan. Pinuntahan ko yung isang tindahan. Sabi ko, bakit po konti yung ulam nyo? Kasi po, hindi kami nagluluto ng marami dahil baka hindi po maubos, lugi kami. Di lumipat ako sa kabila. Ang daming choices. Wow! Saan pumupunta yung mga tao? Doon sa maraming choices. At the end of the day, dahil scarcity ang mentality nitong eatery na to, may natira pa siya kahit konti na lang niluto niya. Samantalang yung kabilang sitserya at sa kabilang karinderya ay naubos yung kanyang paninda kasi yung mga tao sa kanya pumunta. Well, that's just a mean example of yung scarcity mentality. Pag hindi natin natutunan ang prinsipyo na to, sabi nga natin, hindi ka naman kailangan maging scientist para matutunan mo itong agricultural na to. Kahit wala kang pinag-aralan, simple lang ang tinuturo ng Panginoon sa atin. At kung susunod tayo rito, tayo ang mapagpapala, no? So this is not gospel prosperity or prosperity gospel teaching. Napakalinaw ito sa verse na ito. Let's go to the next verse, verse 7. Anong sabi? No? Verse 7. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Tagalogin natin, no? Sabi, pag nagbibigay ka, dapat decided yung puso mo. Hindi yung parang baliwala ka nang nagbigay, reluctant, o kaya under compulsion, napilitan ka lang. No? At sabi dito, ang pinaka-incentive dito, dahil sabi, nais ng Panginoon, God loves a cheerful giver. Nalulugod ang Panginoon sa isang taong masayahin, lalo na kung siya'y nagkakaloob. So, tingnan natin yung principle dito. The internal attitude is more important than the external action. Pag nagbibigay tayo, this is something determined from within. Sa loob ng puso natin, inaareglo yan. Merong ibig sabihin, may predetermination. Iniisip natin, pinaplano natin. At hindi lang tayo basta-basta nagbibigay reluctantly kung anong gusto nating ibigay. Merong pagpaplano, lalo na kung kukunti ang resources natin. No, sabi dito, giving is related to the inner condition of our being, not the external aspect of what we are doing. Yung salita pong cheerful, ang root word niyan sa Greek ay hilarion. Diyan natin kinuha yung English expression na hilarious. Ano yung hilarious? Yung mas matinding expression yun than just cheerful giving. Di ba? Hilarious yung parang humahalakhak habang nagbibigay. No? Ito ang expression na ginamit ng Biblia. No? So, sabi, God doesn't want your money. He wants the heart that holds your money. Or He wants the heart that your money holds. No? A begrudging gift is a bribe to your conscience, not an offering to the king. Kapag tayo nagkakaloob at napilitan lang tayo, no? Yan ay suhol lang sa ating konsyensya. Hindi talaga offering yan sa ating Panginoon. True generosity is hilarious because it knows the treasure is already won.
No? Secure na yung ang bigay ng Panginoon sa atin, kaya masaya nating nire-release yung mga bagay na pinapabigay ng Panginoon sa atin. You are not losing a peso, you are gaining a smile from heaven. No, ang Panginoon ang nalulugod kapag meron tayong tamang attitude sa puso natin sa ating pagkakaloob. So, in application, ang unang-unang papasok na tanong sa isip natin pagka magbibigay tayo sa Panginoon is not the why. No, or first is the why, not the how much. Kaya wag nating iisipin ilang percent kaya yung ibibigay ko sa Panginoon. No, isipin muna, bakit ba ako kailangan magbigay sa Panginoon? Not how much, but why? Kasi sinasabi natin, ito ay tugon natin sa Panginoon. At alam natin sa New Testament giving, it is not anymore a command, it is grace giving. Ang paniwala natin, tithe is of the Old Testament, bagamat sinabi pa rin yan sa New Testament, alam natin na ang grace giving is tithes and more. At ginagawa lang nating index yung 10% para meron tayong pagsisimulan. Pero alam natin, New Testament giving or New Covenant giving is beyond the tithe. Wala tayong ini-express na specific percentage, at kahit tithe idea ang sundan natin sa Old Testament, alam nyo ba na sa Old Testament, ang total tithe ay 25% of their annual income. Kasi tatlong uri yung tithe nila. No? Merong tithe for the temple, tithe for the priest, meron pa silang tithe for the yung annual fees at saka para sa mga mahihirap. Kung kukumputin natin, it's about 23.5% or 25% overall on an annual basis, hindi 10%. Kaya even when you are referencing on the tithe, kulang kung susunod tayo sa Old Testament. But more than that, in the New Testament, it is grace giving. Nakita natin ang biyaya ng Panginoon, and therefore, what is the root? What is the gospel root of why we give? Gospel root is, I give cheerfully because Christ gave Himself to me with the joy set before Him. Ano sa natin kinuha yung parirala with the joy set before Him? Sinabi yan sa Hebrews chapter 12. Sabi ng writer ng Hebrews, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, endured shame and suffering. Dahil saan? Dahil sa kagalakan na nakita niya dun sa dulo, naging matyaga siya sa paghihirap. Dahil alam niya, at the end of His suffering, after He is crucified on the cross, many sons will be brought to glory. Naging incentive niya, naging kagalakan niya ang magiging bunga ng kanyang paghihirap dahil sa dulo ay merong gantimpala. Maraming mga tao, maraming maliligtas dahil sa kanyang kamatayan. No? So, ito po ang ating incentive. No? That's the gospel root. Because God Himself, through Christ, gave to us with joy before Him ang kanyang sarili. Now, ano ang issue sa kabanalan na dapat nating kinokorek sa puso natin? No? Yung tinatawag nating resentment. Yung sama ng loob, pag nagbibigay tayo kasi hindi naman parang tax ito na wala na tayong choice, napipilitan tayo magbigay. So we give or we pay our taxes na minsan masama loob natin. Merong resentment, may pagkukuli sa ating kalooban, pero hindi dapat ganon. The fruit that must be cultivated in terms of our holiness is joy. Di ba sabi, cheerful giving. Kaya ang kinukultivate sa puso natin, kung i-apply natin ito, yung paano tayo makapagbigay ng merong kagalakan. Masaya tayo na nagkakaloob. At yung half fruit, yung fake fruit na iiwasan natin is the polite giving or giving out of social expectation without internal delight. Inaasahan kasi magbibigay tayo eh. Sige, nakakahiya naman, dumaan yung offering plate, wala man lang akong maiabot. Baka sabihin ng katabi ko, napakakuripot ko naman. No? So, social delight. Or just to pacify our conscience, kaya tayo gumagawa ng gano'n. Ano? Kaya dapat
Ang puntos nito ay giving is a source of spiritual gladness. Napaganda nito, no? Ito pa lang pinanggagalingan ng kagalakan ng ating kaluluwa. Giving is the source of spiritual gladness. Kaya, makultivate natin sa puso natin ang sinasabi ng pangalawang talata na ito na tinitingnan natin. No? Naalala ko palagi yung illustration, ito'y gasgas na, pero taon-taon lang naman natin ito pinag-uusapan. Naalala niyo isang believer na sabi niya, magtatayt ako. Meron siyang 1,000 pesos. So, 10% of that 1,000 pesos is 100. Nilagay niya yung 100 sa kaliwa, nilagay niya yung 1,000 sa kanan. Sabi niya, bibigay ko to pagdaan ng offering plate. No? Dumaan bigla yung offering plate, nalito siya, naibigay niya yung 1,000. Hindi na siya maka sa uupuan niya. Tapos after the service, lumapit siya doon sa treasurer, pwede po bang makahingi ng sukli? Humihingi pa ng sukli. Kasi hindi nga decided sa puso niya. Hindi niya pinlano. Hindi ba napakaganda mga kapatid? Lalo na kung kokonti ang resources natin, pinaplano natin yung pagbibigay. Ine-estimate natin kung ano yung mga bagay na pwede nating ipag-delight sa Panginoon rather than arbitrary. O kaya ay hindi talaga decided sa puso natin. Naalala ko yung illustration ni Pastor Alibar na isang magsasaka. Gustong-gusto niya magbigay sa Panginoon, nag-alaga siya ng baboy, bumili siya ng 2 biik, magkakulay, parehong puti. Panginoon, bibigay ko sa itong baboy na to, pag lumaki na to. Namatay yung isang baboy. Sabi niya, Panginoon, namatay yung baboy mo. Yung baboy ng Panginoon nung namatay. Kasi hindi settled sa puso niya. Nung tingin niyang malulugi siya, sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, yung baboy mo namatay. Well, minsan ganun tayong mananampalataya dahil hindi settled sa puso natin. Ang tugon natin na ayon sa Ebanghelyo sa uri ng pagbibigay natin. So what's the challenge? Do I give to alleviate the guilt I feel when the offering plate passes by? Kaya lang ba tayo nagbibigay para hindi tayo usigin ng budhi natin? No? Alam niyo yun, yung pag-uwi niyo na ng bahay, mayroon pang nagsasalita, grabe ka, hindi ka man lang nag-offering sa church. No? Tumanggap ka pa naman ng bonus, napakasakim mo. Sino nagsasalita nun? Yung conscience mo. Inuusig ka ng conscience mo. Sabi naman ng iba, sige na, para matahimik na lang yung conscience ko, magbibigay na ako. Hindi po gospel-rooted giving yun. Ano? Are you giving because of social pressure or fear of judgment from leadership? Naku, baka baka magalit si pastor pag hindi ko binigay yung first fruit ko. No? Sabi nga, may mga churches na mas takot pa yung mga mananampalataya sa pastor kaysa takot sa Panginoon. Di ba? At mayroong mga churches throughout the year, 54 weeks, lahat ng sermon nagtatapos sa pagbibigay. Kahit anong topic ang simulan, ang conclusion giving. Hindi po tayo ganun mga kapatid, di ba? Sabi nga natin kanina sa pasimula, we always remind ourselves about this kasi kailangan naman. Pero we just do this twice in a year, 2 Sundays in a year. And after that, wala na tayong sermon after giving kasi it is a settled teaching in our church and it is a settled practice in our church. Ano niyo ba mga kapatid na nung panahon ng pandemic, those Reformed churches who are honest in giving, nag-double-double pa yung kanilang pondo sa loob ng church kasi they continued giving, walang lumalabas, walang ginagastos sa yung church kasi pandemic So they ballooned. Yung kanilang funds nag-balloon. Samantalang other churches na wala mga member, wala nang nagbigay dahil duman yung pandemic. So makikita natin kagad yung translation, how the church embraced this teaching if they have the rightful understanding of what the Lord is telling them in His Word. Now, pangatlo, tingnan natin, sabi natin nung una, the principle of harvest, ito ay pagtatanim, the priority of the heart, alam natin, dapat yung puso natin, doon nagsisimula ang pagbibigay. And then thirdly, the provision of the sovereign God. Ano ba yung ginagawa ng Diyos sa atin pag nagpupuno tayo? Tingnan natin yung 3rd verse and 4th verse, Verse 8, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. As it is written, He has distributed freely,
He has given to the poor. His righteousness endures forever. Apostle Paul quoted in an Old Testament passage in Psalm 112 verse 9. Napakaganda nito mga kapatid. Kaya kung titignan natin kung saan ina-anchor ni Paul itong talatang ito, Psalm 112 verse 9, tingnan natin itong psalm na to para lang alam natin kung saan kinote ni Apostle Pablo to. Verse 9, He has distributed freely, He has given to the poor, His righteousness endures forever. Pero kung titingnan natin yung preceding verses, sabi ng Panginoon, simulan natin sa verse 5, It is well with the man who deals generously and lends, who conducts his affairs with justice. Siyempre, pag nagbibigay naman tayo, hindi lang tayo basta bigay ng bigay, di ba? Merong justice. Tinitingnan natin kung yung pagbibigay natin ay tama, marapat, at makatarungan. Di ba? Kasi minsan may mga tinutulungan tayo na hindi naman dapat. No, minsan, nagigilty tayo pag may lumapit ng tulong sa atin, hindi natin natulungan kasi withhold talaga natin. Kasi alam natin, pag tinulungan natin sila, whether we are encouraging their laziness, at lalo natin silang tinutulak sa maling daan. Di ba, naalala ko yung sinabi ko sa inyo, nung kinuwento ko, may lumapit sa bahay, kumatok, Pastor Manny, meron po akong ilalapit sa inyo. Ano yun? Ito kasing kapitbahay ko, may padrino pa, no? Ito po kasing kapitbahay ko, kinangailangan po ng tulong. Ano bang tulong kailangan nyo? Kahit lang po pambili ng ulam, kasi wala po kaming, kung titingnan nyo naman yung mga pangangatawan ng mga inilalapit ng tulong, mukhang hindi naman nagugutom. Ay sabi ko, hindi naman ako makakatingin, di binigyan ko. Diretso doon sa dandahan, bumili ng malalaki soft drinks. Sabi ko, hindi nga ako nagso-soft drinks Ano? Pero, minsan may mga tao tayo na pag tinulungan natin, mapapahamak pa sila. Kaya dapat may justice. Pero, tingnan natin yung tinutukoy na verse. Sabi ng Panginoon, For the righteous will never be moved. He will be remembered forever. Tumutukoy ito sa mga mananampalataya, no? Sabi, ang Panginoon naman, itong mga tao na to, He is not afraid of bad news. His heart is firm, trusting in the Lord. His heart is steady. He will not be afraid until He looks in triumph on all His adversaries. Pakikita natin dito yung comfort and peace na binibigay ng Panginoon sa mga taong marunong magkaloob. Sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Sa mga tao na hindi tikom ang kanilang palad sa pagtulong sapagkat marunong silang tumingin at kumilala sa Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng bagay. No? Sabi, the sovereignty of God is often called the central sun around which our doctrines orbit. No? It is not just the idea that God is very powerful, but that He is absolute, independent, and efficacious, ruler of every atom and event in the universe. Can you imagine, mga kapatid, sinabihan tayo ng isang sovereign God, ng isang utos. Sino ba? Ano bang ibig sabihin ng sovereign God? Etong sabi, no? God is, He is the absolute, independent, and efficacious ruler of every atom and event in the universe. Siya ang namamahala ng buong sansinukob. Even the atom does not escape His attention. Diba? Sabi nga ni R.C. Sproul, diba? There is no maverick molecule in the entire universe. Walang isang maliit na particle ng molecule na lampas sa pamamahala ng Panginoon. Ang lahat ng bagay sa buong mundo ay nasa ilalim ng pamamahala ng isang soberanong Diyos. At itong Diyos na to ang naglalatag sa atin ng prinsipyo na sinasabi niya, akong nasa akin ang lahat ng kasapatan. Ang sino mang nagtitiwala sa akin ay hindi magkukulang. God holds all the powers in the world and in the universe and controls everything, and He has the power to sustain everyone. No? Sabi, you cannot break God's bank. He owns the cattle on 1,000 hills. No?
Napakaganda rin itong reference na to in Psalm 53. Sabi ng Panginoon, hindi naman ako nagugutom eh. Anong ibibigay niya sa akin? No? Psalm 53, I will not accept bull from your house or goats from your folds. Siyempre, Old Testament ito, agriculture yung kanilang economy, kaya binibigay ng mga tao ay mga kambing at mga toro. Sabi ng Panginoon, for every beast in the forest is mine. The cattle on 1,000 hills. I know all the birds of the hills, and all that moves in the field is mine. If I were hungry, would I not tell you? For the world and its fullness are mine. Do I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? Offer to God a sacrifice of thanksgiving and perform your vows to the Most High and call upon me in the day of trouble, and I will deliver you and you shall glorify me. Napakalaki ng confidence na binibigay sa atin ng salita ng Diyos sa pagtitiwala sa Kanya na siya ang magpupuno ng lahat ng bagay at kaya niya itong punuan para sa atin. No? Ano yung point natin? Sinasabi ni Pablo rito, God is the source of all things and He can use all the avenues available to let blessings flow through us. Kaya niyang padaluyin ang lahat ng bagay at lalo ng mga pagpapala sa atin. Ano? At sabi, God is not a debtor to any man. He is the source of every man. We are not reservoirs of wealth. We are conduits of grace. Hindi tayo imbakan ng kayamanan, mga kapatid. Tayo ay daluyan ng biyaya. Kaya kung nag-iimbak lang kayo, nami-misrepresent nyo dapat. Ang isang Kristiyano, hindi imbakan. Siya ay daluyan ng biyaya. The hand that gives is the hand that God fills. Totoo ito, no? Kung tayo marunong magbigay, dadalo yung biyaya sa atin, no? Kasi marunong tayo magbigay bibigyan tayo ng Panginoon ng opportunity na mapalago pa yung righteous deeds natin. Dadaan pa yung maraming biyaya para makapagbigay pa tayo sa maraming mga pagkakataon, no? Grace is the gravity that pulls our hands open. Pag naunawaan natin ng biyaya ng Diyos, hindi tayo magiging maramot. Kasi biyaya nga something we receive that does not merit our receiving it. No, hindi tayo karapat-dapat tumanggap, binigay pa rin sa atin. That's what we call grace. At sinasabi sa atin, kung i-apply natin ito, dapat tayong maging daluyan. Let us be like conduits. No? Nakadaan na ba kayo sa isang subdivision na mayroong cul-de-sac? Alam niyo yung cul-de-sac? Yung dead end, iikot lang yung karsada pero doon uli lalabas. Sabi, let us not be like cul-de-sac, no? Na bumabalik. Kundi conduits, daanan lang sana yung ano natin, ano? Kaya hindi tayo dapat mag-hoard ng blessing. We must not hoard the blessings of God intended to flow through us. No? At kaya minsan nga nag-hoard tayo because we think we will run out of supply. Mauubusan tayo Kaya minsan inuuna natin sarili natin, paano naman ako? Diba? Nung araw, pinag-uusapan ng tithe, sasabihin ng mananampalataya, pastor, anong uunahin ko? Yung bang mga anak ko? Yung bang tithe, yung bang church, kasi yung mga anak ko na nagugutom, yung pamilya ko na nagugutom. Lack of trust in God, hindi naman natin sabing, minsan, ganyan ang pangangatuwiran natin, Ano po ang gospel root? My security is in the finished work of Christ, so I don't need to hoard for uncertain future. Bakit tayo nag-hoard? Hindi naman natin alam yung mangyayari sa kinabukasan. At kahit nga sa pamumuhay natin, sabi ng Panginoon, di ba? Sufficient is the day. No? Sufficient is the day for evil. Huwag nating isipin yung bukas kasi hindi naman natin alam yung mangyayari kinabukasan Kung binigyan tayo ng resources ng Panginoon para i-share natin, maging daluyan tayo ng mga resources na yan. No? Sabi po ni John Calvin, generosity is the evidence of a transformed heart because the believer has received the free gift of God's grace. They will naturally distribute freely to others. No? Kaya yan ang dapat nating makita. No? So, ano ang spirito? Ano ang gift ng spirit na dapat nating dinidevelop sa puso natin? Kanina ay joy,
no? Tapos generosity ngayon ay generosity or goodness, no, sa aspect na ito ng pagbibigay, kasi ang Panginoon ay hindi na mauubusan ng supply na ipagkakaloob sa atin kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Ano po yung tinatawag nating fake fruit dito? Ito yung calculated giving. Giving only to those who might give back. No? Minsan ganyan tayo magbigay eh. Pag sa tingin natin na hindi babalik sa atin, di tayo generous. No? Naalala ko, meron kaming kapitbahay nung araw, patay na ngayon. No? Kaya huwag niyo na tanongin kung sino. Yung aming kapitbahay, uso noon, no, way back 1970s, uso na pag nagluto ka, isi-share mo yung niluto mo sa kapitbahay mo. And then, i-reciprocate ka ng kapitbahay mo, magpapadala rin ng ulam sa'yo. So, parang exchange ulam. No, naabutan ko pa yun, magaganda pang samahan ng mga kapitbahay noong panahon na yun. Kasi ngayon, yung katabing bakod mo, hindi mo nakilala eh. No, pag binati mo nga, hindi ka papansinin, galit pa sa'yo. Diba? Pero nung araw, ganun. So, naalala ko yung isang mas malayo pa naming kapitbahay, naikwento ng nanay ko. Nag-exchange ulam kami. No? Di ginaya niya rin. From afar, nagdala rin siya ng ulam doon sa kapitbahay namin. Kasi masarap magluto yung kapitbahay namin for the motive na makatanggap din siya ng masarap na ulam. No, minsan, ganun tayo pagbibigay natin. Minsan nagbibigay tayo kasi gusto natin may balik sa atin. Yun nga, sabi natin, umiiwas tayo doon sa mercenary way of giving na ang iniisip pa rin natin ay yung ating pakinabang sa tuwing tayo ay nagbibigay. Hindi natin iniisip yung resources na pinanggagalingan nun na walang katapusan yun. Imagine mga kapatid, walang limitasyon ang paraan kung paano ibabalik ng Panginoon ang blessing sa atin pag marunong tayo magbigay. Pero pag hindi tayo marunong magbigay, or not even giving to God, God also has a lot of ways to get His tithe from us. Diba? Ito sinasabi ko sa inyo palagi, di ba mga kapatid? Kahit anong dami ng savings mo, kahohord mo ng iyong pananalapi, isang sakit lang ang ibibigay ng Panginoon sa'yo. Susuka ka ng pera. Susuka ka ng pera. Nakakaawa yung mga kapatid na walang pananalapi, kaya pag namatay, pag nagkasakit sila, parang sigurado na silang mamamatay. Pero kung marunong sila magtiwala sa Panginoon, alam natin, we are a community of believers. Sinong kapatid ba ang pinabayaan natin? Napakarami pwedeng tumulong sa atin. Last year, tumulong tayo sa Cebu earthquake victims. We don't even know the people there. Hindi natin kilala yung mga tao ron. Isa lang ang kilala natin, yung pamangkin ni Brother June, who was the pastor there. Pero we can be out giving, or giving out, at ganun ang spirito na in-encourage natin. The previous year, tumulong tayo dun sa mga nalubog sa baha. You know? And we were almost able to generate 500,000 pesos for that. Yung mga tao na tumulong at nag-contribute, hindi man lang nakilala yung mga tao na tutulungan nila. That's how generous Christians can be. Pero, pag nag-hoard tayo, mga kapatid, napakadaling bawiin ng Panginoon ang mga bagay-bagay. No? At kung tayo naman ay marunong magkaloob, walang hangganan ang pamamaraan ng Panginoon para ibalik sa atin ang mga bagay na gusto niyong ipagpala sa atin. Kaya huwag nating iisipin na nalulugi tayo pagka tayo nagbibigay. No? So, minsan sa ating pagbibigay, sabi ng isang manunulat, hindi ko maalala yung exact quote, sabi niya, minsan kaya pinagpapala tayo ng Panginoon, no, it is not to adjust our standard of living, but it is to adjust our standard of giving. No, huwag natin kaagad isipin na pag mayroong pagpapala, para kaagad sa atin yon. Minsan ginagawa tayong daluyan ng Panginoon. Kasi nga sabi, God has unlimited ways of or avenues to return His blessings to those people. No? Kaya ang challenge sa atin, do I give because I think it earns me a blessing or it is a shield from financial trouble? Pananggalang ba para hindi tayo tamaan ng mga malaking gastos? No?
At para ba sa earning natin ng blessing pa, no? How do we become cheerful givers? No, let us look at the ultimate bountiful sower, and he is no other than the Lord Jesus Christ. In the Garden of Gethsemane on the cross, he gave not out of surplus, but out of his very life. He became poor so that we might become rich. And that's the verse in 2 Corinthians chapter 8, verse 9. When we realize that our greatest need has been met for free, our hands must naturally unclench. Pag naunawaan natin na yung pinakamalaking pangangailangan natin ay tinagpunan ng Panginoon, dapat bumukas yung palad natin. Ano yung pinakamalaking pangangailangan natin? Ang pinakamalaking pangangailangan natin ay kapatawaran ng kasalanan. Ang pinakamalaking pangangailangan natin ay patawarin tayo ng Panginoon sa kasalanan at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At kung hindi mo kilala ang Panginoon, yan ang pinakamalaking pangangailangan mo, kaibigan. Kailangan kang mapatawad sa kasalanan mo. Kailangan mo ng buhay na walang hanggan. And this is given by God freely. Sa mga taong magsisisi at mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Remember always the root of generous giving. It is because God has given us His Son para tayo ay iligtas sa kasalanan at para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam nyo, kanina habang umaawit tayo, hindi ko maituloy yung awit ko eh. Kasi sabi ng awit natin kanina, how great thou art, and when I think His God, His Son, not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Yung kasalanan natin ang pinakamabigat na dalahin natin sa lupang ito. Pag hindi tayo napatawad sa kasalanan, pupunta tayo sa impyerno. Ngunit ang Panginoon ay sa tuwina ay nag-aalok sa atin. The promise of the gospel is there. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. At kung hindi mo pa nakikilala ang Panginoon, maaring ang pasimula ng taong ito ang panawagan sa iyo. You might be a professing Christian, pero meron pang mga bagay na kailangang ituwid sa pag-handle mo ng iyong mga resources. No? Pero kung hindi mo pa kilala ang Panginoon at hindi ka pa mananampalataya, si Kristo ang kailangan mo. The nature of Christian giving, it is voluntary, it is cheerful sowing of resources backed up by God's infinite provision. Ulitin ko po yung message natin na gusto kong maiuwi natin. Rooted generosity is the joyful overflow of a heart that trusts in God's infinite supply. Rooted generosity is the joyful overflow of a heart that trusts God's infinite supply. Nalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa 4 na talatang ito. Napakatindi na mga prinsipyo na iniwanan mo sa amin na hindi namin ito may tatanggi sa aming pangunawa. Kaya ang mga kapatid sa Macedonia at sa Akaya na sinulatan ni Apostol Pablo ay namamanhik sa kabila ng kanilang kahirapan upang magkaroon sila ng pagkakataon na magbigay. And this is a rebuke upon us, Panginoon. If we are hoarding our resources despite the needs around us, if we are not honest in the way we deal with the church and the grace that was bestowed upon us sa biyaya na araw-araw na tinatanggap namin, sa pagmulat ng mata namin, sabi ng iyong salita, your mercies are new every morning. Sariwa ang kahabagan mo sa bawat mananampalataya, bawat araw, that we can go back to our work, that we can expend energy, that we can spend our intelligence coming from you in productive work so that at the end of the day, we have a payslip that we can honor you. We can give back to you the glory and respect you for who you are. You are the sovereign God that manages everything in this universe, including our finances, Panginoon.
Kaya patawarin mo kami sa mga paraan na naabuso namin ng biyaya mo, in the way we think that everything really comes from you, but we don't give out anything. Kahit na sa mga lehitimong paraan na dapat kami tumulong. And sometimes we give for our own benefit, para maging sikat kami sa iba, para masabi ng mga tao kami mapagbigay. Patawarin mo kami, Panginoon, kung ganyan ang spirito namin. But let it be that every Christian will shine in this aspect and in this gift of giving. At the beginning of this year, Panginoon, iugat mo sa aming puso na higit ang tinanggap namin sa kapatawaran ng aming mga kasalanan dahil sa Panginoong Hesukristo. Kaya wag mo kaming hayaan na maging maramot sa aming mga puso. Bigyan mo kami ng kagalakan sa tuwinang kami nagkakaloob para sa iyo, Panginoon. And this we ask in Christ's most precious name. Amen.